Good morning everyone. For today's video, mag-update po ako guys ng ating mga plant dito sa ating munting garden. So, heto na po yung pangalawang flowers ng ating mother plant ng ating Gastonis. So, before, kung naalala nyo po ay heto yung pinagkuhanan natin ng flowers. So, ngayon po after 2 months ay ayan, nag-produce na naman po ng flowers yung ating Gastonis. So, ngayon ay tatanggalin natin yung ating Gastonis at ililipat natin siya sa magandang pot. So, yan. At meron na pong pa-bloom. Napakaganda po ng ating Gastonis kasi yung flowers po nito ay tumatagal ng ilang buwan and then napakaganda po ng kaniyang mga dahon. Lalong-lalo na po pag punong-puno po siya ng farina. So, yan po yung nagbibigay attraction and then protection sa ating Gastonis. So, heto at nagkaroon tayo ng pangatlong flowers ng ating Gastonis. So, yung pangalawang bigay niya sa atin ng flowers nitong ating mother plant ay ayan, dumami guys simula nung pinutol natin yung kaniyang flower stalk. So, ganito lang ako mag-propagate. Yung kaniyang pops ay, yan, pinapatong ko lang po sa soil. Ayan, hindi ko na siya binabound, pinapatong ko lang po sa soil. And then, tinatanggalan ko siya ng old leaves para tumaba po yung bagong dahon ng ating Gastonis. So, tatanggalin natin, pag wala na pong farina yung ating yung dahon ng Gastonis ay ayan, tinatanggal ko na siya guys para yung bagong produce na dahon ng Gastonis ay tumaba, lumaki, and then yung flowers niya ay lumaki din. Ayan. So, heto, hindi ko siya puputulin. So, tatanggalin ko na po yung puno nito kasi pag pinutol natin to hindi na maganda yung ibibigay niya sa atin na dahon o bagong flowers ng Gastonis. So, tatanggalin ko na siya. Madali lang naman siyang tanggalin. So, yung ating Gastonis ay tumatagal siya guys ng ilang taon. Ganito lang yung gagawin natin. Ayan. So, hindi naman siya maselan na succulent. Basta naka-direct sun lang po yung ating halaman. So, heto yung pinaparami ko dito sa ating munting garden kasi sobrang ganda nito. And then, maganda yung kanyang flowers. And then, tumatagal po yung kanyang bulaklak. And then, yung kanyang mga dahon guys, sobrang ganda. And then, update sa ating euphorbia. So, heto yung ating napakalaking euphorbia. Mother plant po ito guys. Ito yung pinaka mother plant natin. Tinanggal ko siya dun sa ating front yard kasi may gagawin tayong bago dun sa ating third flat. So, heto na at pinutol ko na po yung pinakapuno ng ating euphorbia. So, hindi ko pa rin po na-search yung exact ID nito. Sobrang ganda nito kasi ayan siya napakatibay na halaman, and then madali lang siyang alagaan, and then napakaganda po ng kaniyang mga dahon. So meron siyang spikes sa edge ng kaniyang dahon. So yan, napakaganda nito guys. And then ayan, nilipat ko na siya sa isang malaking paso. Ayan. And then, hetong euphorbia natin, ayan, meron akong nakuhang mga cutting. So, ibabalik natin siya dyan sa tabi ng ating mother plant. So, hetong mother plant natin, bala ko siyang ilagay sa itaas ng poste. Kasi, maganda dun kasi naaarawan yung ating plant. Before, yung nilagay ko doon ay yung bougainvillea plant. Kaya lang hindi siya maganda tingnan kasi hindi ko siya nadidiligan.
So, heto yung naisipan kong ilipat doon sa may poste. And then, ano naman siya, hetong euphorbia ay hindi naman palaging dapat bigyan ng water kasi meron naman po siyang sap sa kaniyang mga dahon. So, napakaganda nito guys. And then, dito natin siya kinuha. Ayan yung kaniyang puno. So, medyo na dito maaliwalas. So, abangan nyo guys yung bagong looks ng ating front yard sa 2025. Ayan, tingnan natin kung ano yung magiging itsura nitong ating front yard. So, abangan po natin yan. So, iniunti-unti ko na siyang ayusin kasi gusto ko sa susunod na taon ay merong bagong bagong ayos sa ating. So, heto na yung ating mga plants dito guys. So, medyo hindi na sila maganda. Ayan. So, heto yung nakapat natin na euphorbia. Maganda kasi yung euphorbia. Pwede siyang hanging itanim sa hanging pot. And then, pwede din po siya sa ganitong paso. Napakaganda po. Ayan. And then, ayan, hindi pa maganda yung ating dito, front yard. So, abangan nyo guys yung pagbabago dito sa front yard. So, heto yung ating, ililipat ko ata to siya. So, tingnan natin, abangan nyo po yan, yung pagbabago dito sa ating front yard. And then, ayan yung sinasabi ko na pwede yung ating euphorbia ay itanim or lagay sa hanggat. So, napakaganda. And then, dito ko siya balak ilagay guys, yung ating euphorbia. So, hindi maganda tingnan kasi pangit na yung mga halaman na nakalagay dyan. So, aayusin natin yung ibang plant natin na hindi nakaaya-ayang tingnan. So, yung ating Forever Rich ay super matured. So, aayusin natin yan. So, heto na. Yan. Nilagay ko na siya kaagad. So, sobrang nito guys, bigat. So, stable na yung isa sa harapan, stable na plant yung nilagay ko. And then, ito yung mother plant na kinuha natin doon sa sa front yards. So, ito yung sa harapan guys, nilagay ko yung isang pot din na ayan, propagation natin ng euphorbia. And then, yung ating bonsai. So, hindi ko pa na-update pala yung ating bonsai. So, maganda naman po siya at malalago po yung naitanim natin dyan sa ating bonsai. So, yan na yung itsura ng ating poste. And then, heto yung napansin natin kinabukasan, yung ating napakagandang holly. So, heto yung holly na walang tinik. Ayan, so, dahil malakas yung ulan dito sa aming location, ayan, siguro na to siya, naapakan or tinalunan ng pusa. So, natumba siya guys. So, ang maganda lang dito sa ating holly ay matibay po siya. So, hardwood po yung ating holly. Hindi po yan basta-basta mamamatay. Kasi sobrang tibay po niya guys, kahit natumba na siya or naputol yung kaniyang mga dahon or yung kaniyang mga sanga ay pa rin siya, nagpo-produce pa rin siya ng panibagong branches. So, heto na yung aking bonsai. Napakalaki na niya guys. Ayan. Napakaganda nito kasi naitanim natin siya sa isang paso. Ayan. So, yan ang guys ay tatalian ko na lang siya para mag-compact yung mga sanga ating holly. So, ayan, natanggal ko na siya guys, yung ating kinuhang yung flower ng ating gastonis. So, ganyan na yung itsura. Medyo na dito.
maliwalas, and then ma-flower na yung ating mga cactus kahit walang init. Kasi maulan po dito sa ating location, meron pong low pressure or bagyo. Ayan, so yung ating mga gastonis ay lumalaki sila lalo guys pag maulan. So heto na siya guys, kinuha nating flower stalk ng ating gastonis. Ayan, yung isa ay pamature na, then heto yung last na kinuha natin do front yard. Naka guys, and then heto yung first natin nakuha. Ayan, napakaganda. And then heto yung natin na flowers na ating gastonis, and then heto yung last. Tatlong flowers ng napakaganda at maganda po siyang gawing flower base sa ating pwede na dito sa ating plant truck. So yan po yung nilalagay ko dyan sa ating first layer ng ating plant truck. Ayan. So yan po ang update sa ating mga halaman dito sa ating munting garden, and that's for today guys. Maraming salamat po sa inyong panunod dito sa ating YouTube channel. Thanks for watching and God bless.